Hello everyone! Welcome back to Cosmophile Tarot PH. Sa mga subscribers po natin, thank you very much for your support. And sa mga bago po, please subscribe. So for today's reading, meron po tayong reading about love. And this is all about sino ang possible admirer mo sa ngayon. So this, again, disclaimer, this is a general reading and some of you can resonate or some hindi talaga. So, be open-minded lang din po. Possible po na pwede ito sa single, possible na in a relationship, or married. But it doesn't mean na this can ruin your present relationship. This is just an admiration. Depende rin po kung sa inyo yung maitatap na energy. Okay? Kasi baka may mag-comment, paano ako magkakaroon ng admirer? Married na ako. So, hindi applicable sa akin yan. Yan, yung mga ganyan. That's why we are saying na hindi po ito para sa lahat. General reading lang po. Okay? Let's start. We have crossroads. Sino po yung possible na nag-a-admire sa'yo? Ayan. We also have bouquet, lady, we have fish, and we have garden. Okay. For our first card, there's is this crossroad. So, possible na nasa ano mo siya, nasa town, nasa vicinity ng iyong lugar. Ayan, yung nakikita ko. Nasa vicinity siya, possible na he or she loves flowers. Meron siyang, at the same time, meron din siyang garden. So, possible itong taong ito ay mahilig sa bulaklak. Or kung lalaki naman siya, possible na siya ay mahilig sa farm. Yan. And, meron ditong fish, possible din sa iba sa inyo, na siya ay yung kanyang current job ay may kinalaman sa ocean. Like, meron siyang seafood business or possible siya ay nagtatrabaho sa isang barko. Yan. So, bakit? Bakit kanya ina-admire? The clarity, we also have energy. We have hope. We have communication and vitality. So, as the card says, clarity, there is this, parang ang nasisense ko dito is because of your energy, kaya kanya ina-admire. Because of your, possible ikaw ay jolly, masayahing tao ka, lagi kang nakasmile. Okay, that's why yung mukha mo is very clear sa kanya. Okay. And we also have hope. Hindi rin natin maitago na minsan siya ay naiisip niya na what if ikaw yung kanyang the one. Ayan. Or possible dito na nakipag-communicate na siya sa'yo before or magko-communicate siya. But this communication doesn't mean na he or she will ruin your relationship. Possible na ito ay, sabi ko nga, nasa neighborhood nyo. That's why kakilala nyo na siya. But this doesn't mean na siya ay maninira. No? Yung communication kasi na yan is because of your energy. Para bang gustong-gusto kanyang kausapin. Kasi ikaw ay masayahin. Yan. Maganda yung iyong pakikitungo sa kanya. So, he or she finds you to be attractive. And wala namang masama doon. Be proud of your trait na nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Parang nakakahawa yung energy mo na sa ibang tao na nagiging masayahin din sila pag nakikita ka nila or nakakausap. So, he or she also finds you as an important friend. So, very dear ka sa kanila.
because you are like in the same place, possible sa iba sa inyo. And possible ito ay yung childhood sweetheart na talagang very dear ka naman sa kanya. Okay. So, ano ba ang kanyang, we also have 8 of Swords. We have the Fool. Ano to na in love sa'yo to talaga. I think, kung hindi ngayon, before, meron siyang feeling na ganun, but parang ayaw niyang i-admit because he or she doesn't want to ruin your friendship. So, possible nangyari na ito or possible sa ngayon. And he or she is ready for a new beginning to start his or her own life. Ayan. Tingnan natin. We have 9 of Wands. Ayan. Itong taong to, naisip din ito na marami siyang kalaban sa'yo. So, possible dito na wala siyang masyadong tiwala sa kanyang sarili. Kaya hindi kanya in-approach. Okay, so Ace of Wands. Meron din dito na, nagfo-focus siya sa kanyang bagong endeavors, sa kanyang bagong job. Possible na ito ay, yung pinagfo-focusan niya is not love life. Okay. Possible dito na siya ay work-oriented type of person na inuuna niya yung kanyang family sa ngayon. And we also have Knight of Swords. Ayan. This time, kung isip siya ng isip dati, because I think dumaan din siya sa medyo problemadong situation. And this is his or her time to recover. So ngayon, meron siyang new beginning. At dahil dito, he or she just focuses on his or her family first, sa career niya. Parang medyo career-oriented ito. May trabaho na siya, at the same time, nagtatayo pa siya ng ibang business. Like, nag-iisip siya na magtayo ng ibang business. So, dun niya i-focus yung kanyang sarili. Okay? Meron din siya ditong parang na-embody niya na yung feminine aura, because I think it's about being a nature lover. Parang mahilig siya sa plants. So, yung lady dito, of course, kung viewer ay lalaki, syempre babae yan. But kung ang viewer naman ay babae, so possible na ito ay meron siyang feminine energy. Na like for example, meron siyang, yun nga, mahilig siyang mag-garden, mahilig siya sa halaman. That's why na-embody niya yung feminine energy. Okay? And ano ba yung advice sa kanya? Mirror. Okay, so ayan nga, Wands. Meron siyang pinagdaanan na hindi masyadong maganda. Meron siyang karanasan na parang nagbigay sa kanya ng lesson para mag-focus na muna sa sarili. Ayan, pagiging heartbroken. Ayan, nasaktan siya sa kanyang past relationship. That's why, hindi pa siya ready mag-open sa ngayon. Ano siya talaga, career-oriented lang siya. Mas pinipili niyang i-build up yung kanyang sarili than to focus sa love life na ayaw niyang i-risk kasi baka isipin niya na masasaktan siya ulit. Yan, kinokondisyon niya yung kanyang sarili, and I think ito nga ay possible ito ay iyong childhood sweetheart or basta nasa mo siya, nasa neighborhood. Kung hindi man sa neighborhood, malapit lang. And nagre-reminisce siya ng inyong memories sa ngayon. The Snake, competition. Ayan, sinasabi nga na marami siyang competition when it comes to you. Kaya hindi siya nagmo-move sa ngayon. So, yun lang, possible na siya ay career-oriented. Talagang pinapakita na, or inuuna niya yung sarili niya. And the second one, family. Talagang meron siyang ipinangako sa kanyang sarili na tutulungan niya muna yung kanyang family bago siya magmahal ulit. And
Yung admiration niya sa inyo, this is because of your energy. So, I can sense na yung iba sa inyo ay masayahin talaga, very loving, caring. Yung iba sa inyo sweet, that's why comfortable siya na ang kausapin kayo or maging friend nyo. Possible din ito ay lumalapit minsan, nagchat-chat pag may problema. But if you are in a relationship or you are already married, wala namang masama doon kasi wala siyang intention na ganun sa inyo. He or she is just there for you para maging friend, para may kausap lang siya, para kahit paano ma-ease yung kanyang iniisip-isip. And this is the time for him or her to recover sa kanyang past experience na medyo hindi maganda. Okay, yun lang po. Thank you so much.